is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa tinatawag na stone map. Ano nga ba ang kahalagahan ng stone map? Ito yung aking unforgettable, hindi makalimutan na lugar na pinuntahan ko kung saan tinagurian ito na Imperial Treasure Site dahil nga narito ang mga classic na mga treasure marker na nakikita natin sa internet. Kagaya na lamang nito, treasure on the spot. Ayan, na may guhit pa sa baba. Ito ay, sa tingin ko ay recovered. Mayroon kasing hukay sa harapan ito. Nasa 2 meters lang ang hukay. At nakita natin na meron siyang triangulo at dot sa gitna. So ibig sabihin dyan lang yan. So totoo talaga ang mga sign na ito. Nakagaya nito. Okay, so ano nga ba ang kahalagahan ng stone map, mga ka-TH? Ang stone map ay supporting na mapa yan sa totoong mapa na gawa sa parchment paper or papel. Yung papel ng Hapon noon ay inano nila yan after na mag-drawing ng mapa ay nilubog nila yan sa tinatawag na red wax. Red wax, kaya ang mga Emperor Treasure Map ay halos kulay pula or kulay brown kasi nilubog nila yan sa red wax para magiging ano siya itong hindi mababasa ng tubig. Kaya ang totoong mga mapa, yung iba ay gawa sa tela. Ang tela ay walang wax yan, pero yung papel ay tinubog linubog sa wax para hindi nababasa at hindi kakainin ng anay. Kaya ganun yung Imperial Treasure Map. Medyo kulay pula or brown siya at madulas siya dahil siya ay wax paper. Tinubog talaga yan sa wax for protection purposes. Kaya ito, ibahagi ko sa inyo itong pagkatagbo namin itong stone map. Ang stone map ay isang bahagi yan ng bato. At karamihan ng stone map ay iginuhit talaga nila yan sa malalaking bato. At kapag malapad ang bato, diyan nila nilalagay yung mga tinatawag na mapa na sila lang yung nakakaalam kung anong kahulugan yan ang gumawa. Halimbawa, ang bato ay medyo mabilog. Ang ginawa nila ay tinapyas nila ang parte ng bato na bilog para magiging malapad ang bato at komportable nang mag-chisel ng mga karakter or Japanese treasure symbols sa malapad na bato. Nakatulad nito, malaki ito mga ka-TH. Hindi siya mabubuhat ng 10 tao, talagang malaki siya na bato at sadyang tinapyas para magiging flat. Flat ang surface kung saan diyan nila inukit ang mga karakter. At ito yung sentro kung saan nakalagay ang stone map. Yan yung sentro ng treasure site. Ibig sabihin sa palibot lang yan nakabaon ang mga treasure. At ang treasure stone map ay bihira lang na may ibinaon under sa kanya kasi siya nga lang ay isang mapa. Hindi pa siya yung final marker, siya lang ay stone map. So magtuturo pa rin ng stone map sa mga final marker. At yung final marker, yun ang magtuturo kung nasaan ang item. Kaya kagaya nito, na napakaraming karakter na nakaguhit sa bato. So ibig sabihin yan, ito ay treasure stone map. Treasure stone map kung saan hindi lang isang nakabaon ang nandyan sa area, kundi marami to kasi mayroong 3 araw na narito na nakita nyo naman, nilulumot pa yan at nilinis namin. Kaya nang makita ko to noon, 2018 ito,
na panahon nang pumunta ako diyan. Sabi ko, magbakasyon tayo dito ng 2 buwan. 2 buwan makakuha na tayo nito. Kaya ito, lumutang siya, 'di ba, yung mga yung mga karakter. Kaya umabot kami diyan ng halos 1 buwan eh. Tapos nagka-COVID-19, doon na natigil sa COVID-19. Dahil sa nakakordon na ang city, hindi ka na makakalabas. Makakalabas ka kapag kumpleto ka ng health certificate, kalikutin yung ilong mo, di ba? At titingnan kung anong mga daladala mo, kasi checkpoint. Kaya mahirap magdala ng detector, mahirap magdala ng kagamitan, kasi baka maano ka, di ba, ma-hold. Kaya natigil, sayang ang lugar na ito. Ang kasi may-ari nito ay napaka sila, parang ayaw nila na hukayin ang kailang area. Gusto nila pinpoint talaga na kung saan ituro ay doon talaga may makuha. Ayaw nila na yung mag-test dig tayo ng 3, 4. Gusto nila ay kung saan yung tinuro o na-detect ay yun na yung area na hukayin at mayroon kaagad. Napakahirap naman yan mga katihits kung ganun yung pag-treasurehunt mo na kung saan yung na-detect tsaka hukayin mo ay meron na, ay ikaw na yung pinakamatinding treasure hunter sa buong mundo kung ganun. Kaya nga treasure hunting kasi na-hunting yan. Hindi treasure recovery. Kapag treasure recovery, yan ay sure. Kaya ang termino ay treasure hunting kasi nahunt pa yan parang isda na nangingisda ka pa. Kung ibon ay bird hunting. Hindi mo alam kung may ibon ngayon o wala. O lilipad ang ibon, ay wala kang matirador, di ba? Kaya grabe naman yung kondisyon na kung maghukay dapat sigurado. Hindi ganoon. Kasi ito mga kababayan, 1:100 ang ratio out of 100 sites. Isa lang dyan ang pwedeng meron. Hindi pwedeng 3. Isa lang talaga ang probability. Isa ngayon nga, sa panahon ngayon, hindi na 1:100 eh. 1:200 na sa ngayon, 200 site. Tsaka ka makakita ng isang treasure na nakabaon. Pero kailangan, pag maghukay ka, legit ang mga marker para hindi masasayang. Diba? So patuloy tayo dito sa, hindi ko na-decode dito, kininto ko na lang kung ano talaga ang kahulugan ng stone map. So ang stone map, mga kababayan, ay duplicate ito. Hindi ibig sabihin na kapareho ang itsura nito sa papel. Parang supporting map siya sa ginawang papel na mapa. So kung mawala yon, yung gawa sa papel na mapa, kapag nawala yon, meron pa silang babalikan na tinatawag na stone map sa bundok. At dito na sila magbabase ng kanilang paghanap ang mga mag-recover niyan. Kapag natagpuan nilang stone map, ay parang dala-dala na rin nila ang totoong mapa na gawa sa papel. Pero kailangan kasama nila ang gumawa ng stone map. Kasi kung hindi nila kasama ang gumawa ng stone map, ay matulad din ang Hapon sa atin na parang naghaka-haka lang tayo ng mga kahulugan. Kasi ang gumawa talaga niyan, yun talagang nakakaalam ng 100% kung anong kahulugan ng kanyang mga nilagay. Katulad dito, mayroong bumba dito, itong parang umbrella, gumamela. Itong 4 norte yan eh. 4 is nagsasabi na north, punta ng north. Meron pang ibang mga arrow dito. O tingnan natin Merong arrow na papuntang northeast. Ayan, so yan. Yung arrow na ganyan, na medyo mahaba, yan yung mga arrow na sinusukat ng inches, 2 meters. Halimbawa ito ay 6 inches,
So 6 meters siya papuntang northeast, 10 degrees. 10 degrees northeast. Merong X, ibig sabihin nandun ang target. So wala sa under sa stone map na ito, walang item dyan. Ang item ay nasa unahan niya o nasa palibot. Ayan, merong na-recover dyan eh. Hindi ko nabidyuhan ng mabuti yung recovered treasure dyan. Ang tatak ay diamond na sign na merong mga glitters ng diamond. Hinahanap ko nga yung video na yun, hindi ko ma-upload eh. Recovered yun. Ayon sa may-ari ng lupa, ay tumira daw dyan ang mga treasure hunter at umabot daw ng 2 buwan sa paghuhukay sa bundok. Kaya yun nga, merong na-recover na isa at saka sumibat na sila. Nang makakuha na, umalis na, madaling araw umalis, hindi na naabutan ng may-ari. So sabi ng may-ari, nakakuha na kasi iniwan yung kanilang mga gamit na yung mga damit, mga kumot, mga unan, muskitero, mga kaldero, iniwan na eh. Iniwan na lahat, pati mga pangkapilo, piko, bara, iniwan na. So, conclusion ng may-ari na nakakuha ngayong naghukay doon sa sign na sinabi ko na diamond sign na may mga glitters. Yun, maganda sana yun. Nawala yung ko record nun, hindi ko na-upload yun. Mga kababayan, kung paano na-recover ang treasure sa diamond sign. Okay, balik tayo dito sa kahalagahan ng stone map. Hindi pwedeng walang stone map na follow-up or back-up ang general treasure site. Nanigurado ang Hapon na kapag halimbawa ninakaw yung kanilang mapa, pagpunta nila sa site, nawala, ninakaw ng kasama nila na mga guide, di ba? Ay, ito pala yung tika, ito yung sinabi ko na diamond na ito recovered to, ito, yan, nandyan pala ayan, yan yung sinabi ko. Bukas gagawa ko ng video kasi alam ko kung saan ang hukay nito. Ano lang to, 3 meters lang. Kasi bumaba nga ako doon sa hukay, dinitik ko yung loob ng hukay. 3 meters lang ang lalim niyan. Yun yung sinabi ko na diamond, may dot. Para siyang yung vagina ng babae. Pero ayan 2 inches yung butas sa gitna. Okay, so balik tayo dito sa yung sinabi ko na hindi gagawa ang Hapon ng mapa na papel lamang. Meron talagang backup yan na stone map. Ngayon ang stone map ay buong area yan. Malaki, malawak ang tinuturo ng stone map at walang nakalagay sa ilalim ng stone map. Kasi kinalat nila yan at ang stone map ay nasa kalagitnaan. Ngayon meron pang isang mapa na gawa rin sa bato na nagtuturo ng isang sureball na digging spot. Ang mga mapa daw na ito ang sikreto na mga stone map na yan, mabubuhat yan ng tao, ng 2 tao. Kasi nilagay nila yan sa gitna ng isla ng river. Halimbawa ang creek, merong bato na malapad sa gitna, ay anuhin mo yun. Tingnan mo ang ilalim niyan kasi tinaob daw yan eh. Itinaob daw yung mga stone map na maliliit na nagtuturo ng isang area. Itinaob para yung marka hindi makikita. Sa ibabaw ay walang marka, pero kapag itihaya mo yung bato na medyo malapad, kasi pwedeng yan ng 2 tao eh, matihaya, makikita mo na yung mga marka doon sa ilalim ng bato. Isa yon sa stone map na hindi siya yung malaking stone map na nakalagay ang lahat. Yun ay for specific nag-iisang digging spot.
At yan ay malapit daw yan sa marker nila na Old Tree. And then may creek. And then tingnan nyo ang creek kung merong bato na malapad sa gitna. Yun ang itihayaan nyo at makikita raw doon ang parang duplicate ng mapa na nasa papel. Parang drawing na talaga ang naroon. Yun ang sabi sa akin ng mga nakakita niyan, mga ka-TH. Pero dito sa experience ko, ang stone map ay malayo to sa creek, nasa malapit sa tuktok ng bundok. Pero malapad talaga siya, hindi mabubuhat ng 10 tao. Talagang permanente siya na naroon, tinapyas at nagiging flat ang surface at doon nakatatak ang mga Japanese codes and signs ng treasures. Alright, so yan lang ang aking may bahagi sa inyo mga ka-TH. Ang kahalagahan, ayan ito na yun, no? Yung salamat naman ay lumitaw to. Hinahanap ko na to na sign. Hinahanap ko to kasi gusto kong gawa ng video to kasi talagang wala pa akong video nito na na-upload mga ka-TH. At may bahagi ko baka bukas. Kasi ito isang recovered giveaway to giveaway treasure. 3 meters deep lang. Okay. So, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli at sa mga bago pa lamang naka-subscribe, malaking tulong na rin ang subscription. At sa aking avid followers na bago at mga dati na, ako'y nagpapasalamat sa lahat. Hanggang sa muli. Paalam!